parang gusto mong tahimik, gusto mo nang ma-okay na. So, ikaw na mismo yung nagbibigay ng change or pagbabago sa sarili mo. And right now, nakafocus ka sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagkakakitaan, nagiging masipag ka lalo. You are a very strong, independent person, mga kapiksi. Hindi ka masyadong dumidepende dito sa person mo. Actually, sila pa ngayon dumidepende sa inyo. Pero ayaw mo na. Parang gusto mo nang bigyan ng limitasyon. Kasi parang nakilala mo na yung totoong pagkatao niya na parang kailangan ka niya or pwedeng mabait siya sa'yo kapag kailangan ka niya. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is past, present, future. So ito isang timeless reading mga kapixie para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Sagittarius. Ito guys, so Sagittarius kaya in-represent ng King of Wands sa ating spread. Timeless reading mga kapigsi. So pag sinabing timeless, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month mga kapigsi. By those time, maaari nang maka-resonate sa inyo ito guys. So, Sagittarius guys, kayo represent ng King of Wands, no? Ito yung ating past energy, mga kapiksi. Sa inyong past, guys, nabiktima kayo ng panloloko, no? Ng ibang tao, guys. This is a very deceptive energy. So, yung iba sa inyo, guys, pwedeng naloko kayo sa pera, mga kapiksi. Or pwede rin naloko kayo sa relasyon na may kinalaman sa pera. So, yung sa relasyon guys, pwedeng LDR kasi kayo nitong person na to. O kaya yung mga nakilala sa online dating, ganyan. Kasi yun yung mga uso na scam ngayon. Yung mga nakikipag-online date, ganyan. Tapos hinihingan ng pera. For some of you, pwedeng nabiktima kayo ng ganun guys, no? And for some of you naman guys, pwedeng hindi kayo LDR. Pero yung jowa nyo or yung mga, pwedeng ex na to mga kapiksi. Kasi ito yung past na. Or pwedeng in a relationship pa rin kayo, pero nagkaroon kayo ng problema sa pera or parang tinakbuhan kayo sa pera nito or pinerahan kayo nitong person na to, mga kapiksi. O kaya naman pinerahan, tinakbuhan sa pera, parang ganun guys, okay? Parang hindi mo lubos na maisip na magagawa sa'yo nitong person na to kasi parang pinagtiwalaan mo siya. At saka yung iba sa inyo guys, parang ang dami yung tinulong dito sa person na to. Tuwing nangihingi siya, parang palagi kayo nagbibigay sa kanya, ganyan. Yung iba sa inyo, parang tinulungan nyo rin na maka-abroad itong person na to, no? Comment down below if naka-resonate kayo guys, kasi hindi naman magre-resonate sa lahat. Pero parang tinulungan nyo siyang makatayo, tinulungan siyang magkatrabaho, yung iba sa ibang bansa pa, no? Tapos nung nakaalis na, nung nagkameron na siya, parang nakalimutan na kayo, mga kapigsi. So ganun yung nakikita natin na energy dito sa inyong recent past. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo, kasi hindi naman lahat magre-resonate. So dito naman sa present natin mga kapigsi, meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another air sign. Pwedeng hindi pa kayo hiwalay nitong person na to mga kapigsi, pero parang hindi na kayo masyadong tawag dito, attached dito sa person na to. And yung iba, parang wala na kayong pakialam kahit nagkakagulo kayo. Kasi yung iba sa inyo nagkakagulo kayo, no? Nitong person na to. Kasi gusto nyo na magbago. Kayo na mismo yung naghahanap ng pagbabago, mga kapiksi. Kasi parang nakikita nyo na parang napapansin nyo na walang chance itong person na to na magbago. Parang yung person mo hopeless. And ikaw, gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng change. So, I'm sensing na yung iba sa inyo, parang pinipili mo yung peace of mind mo over this person. Parang gusto mong tahimik, gusto mo ng ma-okay na. So, ikaw na mismo yung nagbibigay ng change or pagbabago sa sarili mo. And right now, nakafocus ka sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagkakakitaan, nagiging masipag ka lalo.
You are a very strong, independent person, mga kapiksi. Hindi ka masyadong dumidepende dito sa person mo. Actually, sila pa ngayon dumidepende sa inyo. Pero ayaw mo na. Parang gusto mo nang bigyan ng limitasyon. Kasi parang nakilala mo na yung totoong pagkatao niya na parang kailangan ka niya or pwedeng mabait siya sa'yo kapag kailangan ka niya. Pero kapag wala siyang kailangan, ganyan, parang lumalabas yung pagkatigre niya. Parang hindi kanya na-appreciate, hindi niya pinapahalagahan yung mga binibigay mo sa kanya. So parang para sa iyo nakikita mo yung sayang, parang sayang lang yung tinutulong mo sa kanya, yung binibigay mo sa kanya, parang ganoon. And yung iba sa inyo gusto magsarili, mga kapiksi, no? Although hindi naman sarili na may kipaghiwalay, pero parang gusto mo solo mo yung pera mo, meron ka sariling savings account, yung hindi siya kasali, kumbaga yung labas siya, kumbaga kung pera mo lang, pinaghirapan mo lang, parang ikaw lang yung may kinabang, parang ganun yung gusto mong mangyari, mga kapiksi, kasi parang naaabuso ka rin itong person na to pagdating sa kaperahan, guys. Okay, so comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo. Again, guys, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat maka-resonate. So in the future, guys, mga karma din itong person na to. Yung person mo, lalo na kung inaabuso ka niya, mga kapiksi, pagdating sa kaperahan. Actually, kapag iniwan mo tong person na to, madidepress ito, guys. Kasi yung iba sa inyo, di ba sabi ko nga sa inyo, parang nag-detach na kayo dito sa person na to. Ayaw nyo nang magkaroon ng connection sa kanila. Or parang hindi na kayo readily available sa kanila, mga kapiksi, and gusto mong i-pursue yung sarili mo. Super extreme ng mangyayari sa inyong dalawa, guys, pagdating sa future. This is more on love energy. Kapag iniwan mo yung person mo, madidepress ito, guys, no? May chance na madidepress ito, at saka makakarma din siya sa lahat ng mga pang-aabuso na ginawa niya sa'yo. Whereas, kabaliktaran naman yung mangyayari sa inyo, mga kapiksi, kasi kapag lumayo ka dito sa person na to, and sabihin natin na tuluyan kang nakipaghiwalay or tuluyan mong pinutol yung ugnayan yung dalawa, mas lalo kang suswertehin. So, baliktad yung, kumbaga extreme opposite kayo, mga kapiksi. Ikaw suswertehin, yung isa mamalasin. Hindi naman sa mamalasin, pero mabigat yung buhay niya kumpara sa'yo. So, parang mapuputol mo yung ganong klaseng connection. Mapuputol mo yung connection mo sa ganong klaseng tao, mga kapiksi. And mas lalong gagaan yung buhay mo. So, sometimes, diba, sabi nga nila, it's hard to let go. But sometimes, it's harder to hold on. Okay? Mas mahirap yung nandyan ka, hindi ka makabitaw-bitaw, mas mabigat. So, pag-isipan nyo na lang mabuti, guys. If in case na naka-resonate kayo, guys, comment down below, no? Kasi hindi naman lahat magre-resonate. So, yung nakita natin na strong energies nyo dito is yung good luck na energy. So, swertein kayo in the future, mga kapiksi. Sa buhay nyo kasi parang nagiging balakid itong tao na to, no? Siya mismo yung nagiging block. Siya mismo yung nagiging balakid sa kasaganaan nyo, sa kaligayahan nyo. So, parang sabihin natin 90% ng suffering nyo is because of this person, mga kapiksi. So, medyo mabigat siyang kasama sa buhay, guys. Comment down below if naka-resonate kayo, guys. So, bunot tayo ng isa pang card dito para sa inyong additional message. Ayan, no, you have more options than you realize. Marami kang options sa buhay, marami kang choice. Ikaw na lang yung mamimili, mga kapiksi, no? So, especially when it comes to this type of situation, meron kang choice na makisama pa dun sa person mo. Meron ka din choice na umalis. Depende sa inyo, mga kapiksi. So, kanya-kanyang trip yan sa buhay. Guys, wala naman tama, walang mali. Basta kung saan kayo masaya, maligaya, mga kapiksi, hindi kayo nang aagrabyado ng ibang tao. Matuto kayo makinig sa sarili nyo. But then again, sabi nga, you always have a choice in your life. Sa'yo palagi nakasalalay ang kasiyahan mo at saka yung kalungkutan mo, diba? So, kung ano yung pinipili mo na i-focus, syempre yun yung magmamanifest sa buhay mo, mga kapiksi. So, basahin natin to, guys. I'm sure it sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reasons you love them. Mahirap magalit sa
isang tao na mahal mo, 'di ba? Yun yung ibig sabihin nito. Kung mahal mo siya, sometimes natitiis talaga natin kahit gaano kagaspang yung ugali ng ating specific person, because once upon a time in our life, no, mahal natin sila. So may kagandahang kalooban sila, kaya lang minsan lumalabas yung totoo nilang pagkatao, yung mga pangit na ugali, and yun yung nakikita natin. That's why we get angry, really angry. Okay, but then again guys, no, ikaw pa rin yan, buhay mo pa rin yan. So kung saan ka masaya, yun yung importante. Basta masaya ka, ka-Pixie. Alright? So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo. Again, hindi naman siya lahat mag-resonate sa lahat. So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video cards. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga ka-Pixie. Have a nice day. Bye-bye.